Dahil nga may tenga ang lupa at may pakpak ang balita, isa itong kilusan na agad namang nasundan ng marami pang kahalintulad na organisasyon. I started this community pantry last May 25 and dito siya sa within Taytay Rizal at our barangay San Isidro, within my subdivision. Una naming narinig yan, actually halos magkasabay lang, parang a week after lang mag-post ni Ate Patreng noon, yung mismong nag-initiate ng community pantry. Narinig namin siya, sa kanya rin, nag-trending yan ni community pantry. Tapos inadapt na lang namin dito sa area ng Taytay. Then yun, na-initiate naman dito sa area namin. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang munting post sa social media ang siyang magiging rason sa paglaganap ng kilusang ito? Ako, kung wala talagang social media that time, ewan ko kung paano kami makakapagtuloy-tuloy ng community pantry. Yung tulong ng social media kasi sobrang vital, lalo na ngayong panahon na to, mas mapapalawig natin yung interaction between tao kasi bawal na nga mag-usap, bawal na mag-face-to-face. Maaari ka bang magbahagi ng iyong memorable experiences sa ating mga manonood sa kasagsagan ng community pantries? Ang unang-unang taong pumunta sa community pantry namin, hindi siya kumuha. Sabi niya, ano to? Sabi ko, community pantry po, ito po yung sumisikat ngayon na magbibigay ng donation or kukuha ng pangangailangan. Sabi niya, ay, hindi ako kukuha kasi may mas nangangailangan sa akin. Mamayang hapon, dadaan ako dito, magbibigay ako. Siguro yun yung pinakamahalaga at the same time, pinaka-memorable experience sa akin kasi dito mo makikita yung sense of community, yung sense of helping other people. Maglaho man panandalian ang community pantries, naniniwala ang ating mga nakapanayam na patuloy itong mabubuhay sa ating lipunan. Maaari sa mga anyong hindi natin inaasahan. Hanggang dito na lamang ang aming ulat. Salamat at isang paalala, walang anumang ambag ang siyang maliit sa pusong handang magbigay, lalo na sa mga mata ng tumatanggap na kamay.